Hallelujah. Bless the Lord, O my soul. Yes, God. Oh, bless the Lord, O my soul, and all my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. When the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, my soul, and all my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. Come on, church. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, my soul, and all my soul, and worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name, and I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sa oras pong ito, sama-sama po nating ihayag mula sa ating mga labi na tayong lahat ay maging bukas sa salita ng Diyos, to receive it, believe it,
and live with it. Dalangin natin na malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Natunay na siya lamang ang mahayag, madakila at nakilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. That all our lives will be led by the Holy Spirit as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, naririto kami muli sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain na kung saan kami makikinig at tatanggap ng iyong mga salita. We believe, Father God, na ikaw lamang ang Diyos ang kikilos at lubos na magpapala sa buhay ng bawat sa amin. Huwag mo kaming mababayaan, Panginoon Diyos. Kaya Ama, nayayag mo ang kadakilaan mo sa aming mga buhay mula sa umpisa hanggang sa matapos. Init mo kami sa pamamagitan ng ibanal na Espiritu Santo. Father God, i-bless mo, Panginoon God, ang aming mga kaluluwa. Naway patuloy namin marinig ang katotohanan, ihayag mo sa aming mga buhay upang kami tumatag, upang kami tumibay, upang lalo namin maranasan ang katagumpayan na nagagaling sa iyo. Ikaw lamang, O Diyos, ang mahayag, ikaw lamang ang mapapurihan sa aming kalagitnaan, at naniniwala kami lahat ng anumang gawa ng diablo'y patuloy mong itataboy sa pangalan ng aming Panginoon. Huwag mong hayaan na mahadlangan ang aming mga pagsamba, huwag mong hayaan mahadlangan ang aming pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, kinangkin namin ang katagumpayan sa oras na ito. Aming Panginoon, maraming salamat po sa magandang umaga na ipinagkaloob sa amin. Meron kaming buhay, meron kaming kalakasan, meron kaming puso na naglalayong sumamba at magpuri sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin na tunay na maranasan namin, Panginoong Diyos, ang malayang pagkilos ng iyong Espiritu Santo. Ikaw ang mahayag, ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan. Sa iyo lamang namin idininiwala ang lahat at nananangan kami sa iyong kapangyarihan. Nananangan kami, O Diyos, sa karunungang igagawad mo sa buhay ng bawat isa. Datihan man o mga bago, Panginoong Diyos, na naririto, Panginoon, kaya mo mabuksan kami, O Diyos, at marinig namin, Panginoong Diyos, ang iyong tinig sa pamamagitan ng iyong mga salita. I-bless mo ang bawat sa puso namin mula sa umpisa hanggang sa matapos, at ikaw ang mahayag sa aming mga buhay. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga handog at ikaw po para sa iyong gawain. Alam ko po na ginawa nila ang mga bagay nito ng may pananampalataya. May kagalakang ibinibigay, Panginoong Diyos, ang nararapat para sa iyo upang ikaw ay malwalhati at madakila, at patuloy kaming nagtitiwala ng lahat ng pagpapala ibubuhos mo sa iyong mga anak na tapat na nagkakaloob para sa iyong gawain. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang katagumpayan. Sa iyo namin may ingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at ang aming paglalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ang pinakamalakas na palakpakan natin Diyos sa imahe. And we will all be seated. Praise the Lord. Today is a special day for our church. We are having our 2025 Children's Camp for the whole day. Kaya po, ang mga bata po ay maghapong naririto ngayon para po mag-aral ng salita ng Diyos. At nariyan po sila sa baba ngayon. I think, kaninang sinulyapan ko sila, mga nasa 60 na po sila na nasa baba. Pero po yung mga nagtatakbuhan sa likod. Ayan, kasama po yan sa mga bata. Amen. May nakaupo din dito. Siguro hindi pa nila kaya talaga sa baba. But I hope that they will stay hanggang mamayang hapon para po makapakinig din yung kanilang mga magulang sa salita ng Diyos na ihahayag sa ating mga buhay. Please open your Bible to Romans chapter 3, verse 1 hanggang verse 8. Itatali ko kayong dalawa pag hindi kayo tumigil. Upo na kayo, okay din. Kung nakita nyo na po, magsabi po kayo ng amen.
Basahin po natin sabay-sabay Romans chapter 3 verse 1 up to 8. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan na hindi nangagsasampalataya, ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga-baga sa pagtatapat ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, datapwat ang bawat tao ay sinungaling. Gaya na nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Datapwat kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katwiran ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Liko baga ang Diyos na dumadalaw na may puot, nagsasalita akong ayon sa pagkatao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayoy, paanong paghatol ng Diyos sa sanlibutan? Datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? At bakit, gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatotohanan ng ilan sa ating sinasabi, magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. Let us jump to Romans chapter 2, verse 25 up to 29. Romans chapter 2, verse 25 to 29, sabay-sabay. Sapagkat ang pagtutuli tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi mag-aaling pagtutuli ang kanyang di pagtutuli. At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi mag-ahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli sa masuwayin sa kautusan, sapagkat siya ay hindi Hudyo, kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli ang hayag sa laman. Datapwat siya ay Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Sa spirito, hindi sa titik, ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Amen. Jews or Gentiles? Hudyo o Hentil? How God chose Israel to be His own people. Kapag babasahin natin ang Biblia, walang anumang bagay na magiging dahilan ng Diyos that these people will be chosen by God as His own people. They are not worthy of God's love. They are not worthy of God's grace. They are not worthy of God's goodness. And they are not worthy of God's promise. Bakit? Sapagkat wala po tayong makikitang anumang bagay na kamahal-mahalan o isang bagay na masasabi natin, karapat-dapat silang piliin ng ating Panginoon. Bagkus pa nga, from the very start, mula pa lamang sa kanilang ninuno, they are already proven their ignorance. They are proven to God their unbelief. They are very easily to be swayed off by the world, by the things in this world, even people around them. Madali po silang matangay. Madali silang maakay. Madali nilang iwanan ang isang bagay kapag ito'y kanilang pinagsawaan. Ganyan ng Israel. Kaya, yun yung magiging katanungan sa atin, how God chose the people of Israel to be His own people. Why Israel? Yan yung isang magiging katanungan natin. Yung mga hindi nakakaunawa at hindi pa nakakaalam tungkol sa salita ng Diyos in the Old Testament, maybe hindi nila maintindihan o wala pa silang ganong kaalaman. Bakit ganyan ang katanungan ni Pastor?
But remember, the Bible does not only consist of New Testament, but it is also the Old Testament, which give us understanding and clear knowledge about the people of Israel. Kaya from the 70 people became a great nation. Nag-umpisa lamang po sila sa 70. 70 katao na lahi po ni Jacob. They entered Goshen, a city from Egypt. At nung po sila ay nandun na sa loob ng Ehipto, pinagpala sila ng Diyos physically, and God granted them, talagang pinarami sila ng ating Panginoon. Ang lahi ng Israel ay pinarami sa lupain ng Goshen at umabot sila ng mahigit 600,000 kalalakihan, pera po ang kababaihan at mga bata. So it became millions. From 70, it became millions. And God is the one who added the numbers of these people. At nung nandun na po sila sa lugar ng Egypt, they became imitators of Egyptians. Lahat ng bagay na meron ng Ehipto, lahat ng bagay na ginagawa ng mga Egyptian ay ginawa rin ng bayang Israel. But as God said in His Word, I have chosen you from the womb of your mother. Yan ang ginawa ng Panginoon. Yan ang sinabi ng Panginoon kay Jeremiah. Yan ang sinabi ng Panginoon kay David. Na ikaw ay hinirang ko at pinili ko na mula pa sa sinapupunan ng iyong ina ay pinili na kita. And that is how the Lord chose the people of Israel. Kaya nga po, yung outcome ng Israel, hindi rin po yun yung naging dahilan kung bakit sila pinili ng Diyos. No? Kung ano man ang nangyari, kung ano man ang kinalabasan ng Israel, hindi po yun ang naging dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang Israel, sapagkat bago pa lamang sila lumabas sa mundong ito, God already settled that in His heart, He will choose the people of Israel. Pero sabi nga bakit hindi nagbago ng isip ang Diyos? Siguro, mga minamahal na mga kapatiran at mga nakikinig ng salita ng Diyos, if God is like a man, kung ang Diyos po ay katulad ng tao, maari po magbago ang isip niya for the people of Israel. Kasi nga po, hindi naging magandang outcome. Bagamat alam natin ang mga Israelita po ay bunga ng pananampalataya ni Abraham. Sila po yung kaganapan ng pangako ng Diyos kay Abraham, that I will make your generations as the numbers of the stars in the heavens and sands in the sea. Yun po yung ipinangako ng Panginoon. I will multiply your numbers. At yun ay naganap at bunga po ng pananampalataya ni Abraham. Kaya, kung titingnan po natin, they are so bad. They are not. Wala tayong makikitang good standard from these people. This Jewish, itong mga Hudyo na ito, na masasabi natin ibinilang ng Panginoon at pinili ng Diyos from the very start, can ruin. Amen. Pwedeng sirain
Yung standard na masasabi po natin, God is good, God is great, and God is holy. Bakit sila ang pinili ng Diyos? Bakit sila pa ang hinirang ng Panginoon at pinili ng Diyos para Kanyang maging bayan? Pero katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, hindi nagkamali ang Diyos. But now, I understand, patuloy natin maunawaan, from our title, Jews or Gentiles. Kaya pala, pinili ng Diyos ang mga Hudyo, ang mga Israelita, to be His own people, so that we can see the shadow of our own self. Para makita natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Kung pinipintasan natin at kung sa araw na ito ay nagkakaroon tayo ng kagulamihanan o nag-iisip tayo, bakit sila ang pinili? Bakit pa sila yung hinirang ng Panginoon bilang Kanyang bayan? Parang sinasabi mo rin sa oras na ito, bakit ikaw ang pinili ng Diyos? Sa tingin mo ba, ikaw na nakaupo ngayon, meron ka bang isang bagay na masasabi mo, karapat-dapat ka talagang hirangin ng Diyos? Masasabi po natin, none of us, di po ba? Bawas sa po sa atin ay makapagsasabi sa oras ito, walang sinman po sa ating marapat na piliin ng Panginoon para ngayon ay maging mananampalataya at tawaging anak ng Diyos. So Israel or the Jewish people is our shadow. They are example of Gentiles. Bagamat nauna silang pinili ng Panginoon, amen po ba, na wala tayong makikitang anumang bagay na maaari maging dahilan para piliin sila ng Diyos, para ibigin sila ng Panginoon, para pagpalain sila ng Panginoon, para ibuhos sa kanila ng Diyos. Yung tinatawag na grateful heart ng Panginoon ibinigay sa kanila. Pero susumbatan tayo ng butihin natin at makikita natin yung pananampalataya natin at masasabi natin sa bagong ito, kaya pala sila pinili ng Diyos para ipakita kung paano rin ako pipiliin ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. So there is no difference. Wala ngayong magiging pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Griego o yung mga Gentiles ay wala pong pagkakaiba. That's why Paul said, there is no difference between Jewish and Gentiles. Amen. Wala na po yung pagkakaiba. Amen. Nung nagkaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos, si Apostol Pablo, nagkakaroon ng kaguluhan, which is really, amen po ba, nasasabi natin malaking problema pagdating sa spiritual. Because the Jewish people claim to be the chosen one. Pero nung nangaral ng salita ng Diyos, si Apostol Pablo sa mga Hentil, sinabi rin ng mga Hentil, pinili rin kami ng Panginoon. Pero sabi nga ni Pablo, there is no difference between Jewish or Gentiles. Galatians chapter 3, verse 28 to 29, ang sabi po dyan, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Natatandaan po ba natin nung tinawag ng Diyos si Zaccheo? Lahat ng mga Hudyo nagtatanong, bakit nakikisalo ang inyong guro sa isang makasalanan? Why? Because Zaccheo is a tax collector, a corrupt man. He is unworthy of God's love. He is unworthy of Jesus' attention. Hindi po siya karapat-dapat doon sa gagawin o ginagawa ng Panginoon sa kanya. That's why the Pharisees and Sadducees were very surprised. Why the teacher? Bakit ang inyong guro ay nakikisalo sa isang makasalanan?
But when Zacchaeus understands about the Word of God, ang sabi ni Zacchaeus, I will return. No? Kung meron man akong nadaya, ibabalik ko ito ng 4 na ibayo. He was changed. Hindi natin alam, sapagkat the Bible did not tell us about what the Lord Jesus Christ have been told him. Hindi natin alam kung ano yung itinuro ng Panginoon. Tinuruan ba siyang mag-tithes? Hindi ko alam. Kahit akong pastor, kapag binasa natin ng Biblia, yung transition na nangyari, tinawag siya mula sa puno ng sikomoro, bumaba ka, tutuloy ako sa inyong bahay. And then, Zacchaeus prepared. Amen po ba? A dinner for Jesus and the disciples. Siguro nagkukwentuhan sila that time. We do not know what the Lord Jesus Christ have taught him. Hindi natin alam kung anong itinuro ng Panginoong Yesus sa kanya. But suddenly, he was changed. Ang sabi ni Zacchaeus, I will return. Ibabalik ko lahat sa mga taong mga dadaya, kung sila man ay dadaya ko, ibabalik ko ng 4 times. Anong sabi ni Jesus Christ? Lahi din ni Abraham ang tao ito. He was really a sinner. Siguro masasabi natin si Zacchaeus ay shadow natin. Amen? Dati hindi nanunuluyan ang Panginoon sa atin. Pero ngayon nanuluyan na ang Panginoon sa atin. And we are surprised because we are unworthy, we are not really deserve all these things. Hindi natin deserve kung ano man ang kinalalagyan natin sa harapan ng ating Panginoon. But it is Jesus Christ, it is the Lord, it is God who have chosen us. Jews or Gentiles. Kaya nga po, that's why all men considered the same status. Sabi mo sa katabi mo, pareho lang ang ating kalalagayan. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, lahi ka rin ni Abraham. Dahil bunga tayo ng pananampalataya ni Abraham. Yun yung isang bagay na may kita natin ngayon, hindi na tayo ngayon magkakaroon ng katanungan. Even though we can read the Bible, kasi kapag nagbasa tayo ng Biblia, malilito tayo eh. Amen? Matigas ang ulo ng Israel. Tatalikod, mahingi ng tawad, magkakasala, hihingi ng tawad. Pero never ang God na nagsawa sa kanyang magpatawad. Never ang God na magsawa sa kanya to give His grace and to give His love. Siguro kung kayo po, kung tatanungin tayo, deserve ba ng mga Israelita ang ganong klase? Klase ng pag-ibig at klase ng atensyon na galing sa Panginoong Diyos? Hindi. Pero kapag tayo po ay nagbitaw tayo ng judgment natin for the Israel, binibitawan mo rin ang judgment mo para sa iyong sarili. Because we are unworthy. Masasabi natin hindi tayo deserve na mabigyan ng atensyon ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng Israelita, nakikita natin kung ano yung ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Kaya pala sinabi ng Panginoon, di ba? Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Kaya walang sino man ang dapat sa inyo ay magmalaki. Lahat po tayo na pumapasok ngayon, lahat po tayo ngayon na mananampalataya, lahat po tayo ngayon na nanalig kay Kristo, lahat tayo nakakaras ng pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Hindi natin masasabing deserve natin ito dahil talagang nararapat lamang na ipagkaloob ito sa atin. We do not deserve it. Kaya nga, sa pamamagitan po ng sa buhay po ng mga Hudyo, makikita natin yung sarili natin. These people of Israel were commanded to leave Egypt. Nung dumami na po sila, kung titingnan po natin, nung dumami na po sila as one nation, hindi sila pwedeng manirahan sa Egypto to be one nation. Bakit? Unang-una, alam natin ang Egypt, mga minamahal ko, is a lovers of idols. They are idolaters.
Kaya hindi pwedeng magkaroon ng bayan ang Israel sa loob ng Egypt. And one way that God, to make these people a qualified nation, people of God, sabi niya doon, kailangan nang ilabas ang aking bayan sa Ehipto and go to the desert. Ano yung unang itinuro ng Panginoon sa mga Israelita? Amen po ba? Ano yung unang tinuro ng Panginoon sa mga Israelita? Remember, wala pa pong ibinibigay sa kanilang kautusan. These people of Israel, nung naninirahan pa po sila sa loob ng Ehipto, wala silang kautusan. Wala silang tinatanggap na kautusan. Pero ano yung kauna-unahang itinuro ng Panginoon sa mga Israelita nang sila po'y dumating sa ilang? And that is worship. Di po ba? Yan yung isang dahilan, mga minamahal ko, na sinabi ng Diyos kay Moises, "Let my people go to the desert and worship me." Wala pa po silang kautusan at that time. Pero ang gusto ng Panginoon, mga minamahal ko, these people of Israel have to learn how to worship God. Kaya nga nakakalungkot Hindi pa po sila mananampalataya, tinuruan na sila kagad mag-worship. Amen? Ang problema ngayon, mananampalataya, we are here to worship, but we do not know how to worship. Yun yung isang bagay, to worship God. How to worship the Lord in the wilderness. Wala pa nga pong church nun Amen po ba? Paano daw sila nag-worship? Yung kanilang bubong ay ang kalangitan. Amen? Yung kanilang flooring ay yung mga disyerto, yung buhangin. No? Naalala ko nung ako ay dumating sa Jumme, 1997. 1997, nasa ilalim po ako ng Nasa ilalim po ako ng church ng Christ Revelation Church or CRC at that time. Nung dumating ako sa Jumme, wala po kami church. Nagkataon at that time na may nag-invite sa amin taga-Aurora. At hanggang ngayon ay pastor pa po siya. Siya yung nag-invite sa amin to mission for the Aurora. Estudyante pa lamang po ako nun sa Bible School. Kinag-usapan ako ng kaklase ko, Pastor Manny, sabi niya, Brother Manny, pwede ka bang sumama sa Aurora para magturo ng Sunday School, ganito, ganyan. Sabi ko, sige po. Nung sumama po ako sa kanya, hindi po kasi siguro maniniwala na first time po o isang week pa lamang po or 1 month pa lamang ang nakakalipas nang sila'y mapangaralan sa Jumme ng salita ng Diyos, almost mahigit 100 po agad ang dumalo. Every worship service. Every worship service, punong-puno kami sa barangay. No, sa barangay multifunction hall kami. Barangay hall na po yata yun. Kasi wala pa silang barangay hall ng dati. Doon po kami sa barangay. Doon kami nag-worship. Hanggang labas kami. Hanggang labas kami. Pero, siyempre, yung kaaway natin, ang Diablo, ayaw ng matagumpay. Sinira niya po yung church. Dinivide niya. Kailan niya dinivide? Worship service din. Araw ng worship service. Na-divide po yung church namin. Naghiwa-hiwalay. Doon kayo, dito kami. May mga ganong kataga. Hanggang sa naitayo po ang church upon the rock. No? Nung naitayo na po yung church upon the rock, nagtayo po kami ng church. Yung church na pinagtayuan namin ay dating fishpan. Yung fishpan po yon ay ginawang basurahan ng elementary school ng Jumme. So, yung lahat ng basura nila, itinatapo nila doon kasi bakante po siya na lote at ginawang fishpan ng pamilya po na tinuluyan ko. So, wala kaming matatayuan. So, tinayuan namin yon.
Alam niyo po ba, doon tinatapon yung sahan ng saging. Alam niyo po yung sahan ng saging, kapag nababad sa tubig, ang baho po talaga niya. Sobrang baho po niya. Mas malala pa po ang amoy niya sa isang pusali. Sabi ko, wala tayong magagawa kundi dapat alisin lahat ng mga basura dyan sa fish pan at tatabunan. So, yun po yung ginawa namin. So, nakatayo po kami ng church year 2000. So, from 1997, after 3 years, nakapagtayo po kami ng church. At yung tinayo namin church, may bubong, may dingding, walang bintana, walang flooring. Amen. Yun po yung church namin nung una. Nag-anniversary kami, wala kaming flooring. So kapag sumasayo po yung mga kapatiran namin, halimbawa yung the Lord our God is good. Di ba minsan gumaganyan kayo pagka sumasayo kayo? Lahat po ng buhangin, tag doon, lahat ng tinayuan ng mga kapatiran, yung buhangin nahawi. Kaya alam na alam mo may sumayaw. Nakaganon lahat yung mga buhangin. So ganun ang nangyari sa mga Israelita when they are in the desert. Because God wants him to be worshipped. Ang gusto ng Panginoon, to please Him. Kung gusto mong mag-umpisa na lumapit sa Diyos, what you will do is worship. Amen? Because there is no way. Wala pong ibang pamamaraan. Kaya nga po nung tinawag ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto papuntang disyerto, wala silang kautusan at that time. Wala pang ibinibigay na kautusan. Pero ang sabi ng Panginoon, let my people worship me. All the people of God say amen. Let my people worship me. Kaya worship is not a joke. Kaya lagi mong tatandaan, once you go to the church and worship the Lord, full, ibigay mo yung full sa Panginoon. Sapagat yan yung nararapat na hinihingi ng Panginoon sa atin. Griego man o Hudyo, ang hinahangad ng Panginoon, let my people worship me. Bakit? Alam niyo po, pag nag-worship tayo, mas nakikilala natin yung sarili natin at nakikilala natin ang Diyos. That I am nothing. And above all, sabi ng inawit natin, above all, it is God. It is not my wealth, it is not my wisdom, nor my kingdom, nor my thrones, but it is God who is above all. Kaya doon pa lamang makikita na, okay, ganun. Ang itinuro kagad ng Panginoon sa mga Israelita, hindi ikaw ang mataas, kailangan ako ang, that is worship. Kapag nag-worship tayo, hindi tayo ang mataas. Ang mas mataas ay ang Diyos. Nasa baba. Kaya kapag hindi ka nag-worship, ibig sabihin, ikaw yung nasa taas at ang Diyos ang nasa baba. Naintindihan na po natin what is worship? Kapag mag-worship na po tayo, Lord, this is the time that I will humble myself. Di ba sabi ni Juan? That I may decrease and you will be increase. Sa Tagalog po, ako ang maibaba, ikaw ang maitaas. That is worship. Kaya sabihin mo man ngayon sa akin na baguhan ka, pero alam mo na itong araw na ito'y pag-worship, ibaba mo yung sarili mo. Kaya di ba sabi ng Panginoon, I am pleased to the one who is humble, but I am hating those who are proud. Kaya kapag kapala araw ng worship, yan po yung araw na kung saan ibinababa mo yung sarili mo at ang Diyos ang naitataas. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpak ang ating Diyos sa lupa. That's why we need to come to worship with a serious heart. Kaya kahit nabaguhan ka pa lamang ngayon sa harapan ng Panginoon, maaaring masasabi mo na hindi ko pa alam yung ginagawa nila. But in your life, alam mo na itong araw na ito ay araw ng pagsamba. Sumamba ka sa Diyos. Kasi habang sumasamba ka sa Diyos, ibinababa mo yung sarili mo at ang Diyos ang naitataas sa iyo. Amen. God separate the Jewish people to the Egypt. Inihiwalay ng Panginoon talaga ang mga Israelita sa Ehipto and lead them to the wilderness. Why? Di po ba alam niyo po nung tinawag ng Diyos ang Israel, when God called
the Israel people to the land of Egypt, alam niyo, sabi ni Parao, why do they have to go to wilderness? You should worship here. Dito ka na lang mag-worship. Dito na lang kayo mag-worship. Hindi mo na dapat ilabas ang mga Israelita dito sa Egypt. Sabi niya kay Moises, sabi ni Parao, dito na lang kayo mag-worship. But God insists, di ba? Let my people go to the desert and worship me. Why? Alam niyo po ba na yung mga bata po doon sa baba, ang tema po nila doon sa baba po, yung ating children's camp, ang tema po nito is how to know God. Paano makilala ang Diyos. Alam ko po, kapag bata talaga, wala pa po silang sapat na karunungan o kaalaman. Paano makilala ang Diyos? Kaya nga tayong malalaki, tayo yung mag-aakay sa kanila, how to lead them to God, how to introduce to them about God. Tayo yung magsasabi sa kanila, sa atin maririnig ang tungkol sa Diyos. Pero tandaan po natin na mga salita, hindi po bata nang ilabas po sa Egypt. They already have the full knowledge about anything in this world. Alam na po nila yung mga bagay na ginagawa sa mundong ito. Alam na nila kung anong pagkain. Alam nila yung mga bagay na nangyayari sa kanilang kapaligiran. They are not already children. Pero di ba, kapag titingnan natin ang salita ng Diyos, sino ang nakapasok sa land of Canaan? Yung matatanda ba o yung mga bata? Yung mga bata. Amen? Lahat ng ipinanganak, kasi alam niyo po yung mga salita, hindi ko alam kung bakit ganyan, pinagpala sila sa panganganak. Because, di ba, sabi ko nga po sa inyo, when they're in the Egypt, 70 lang sila, 70. Pero nung lumabas po sila sa Egypt, ilan daw sila? 600,000 men. Not including the women and children. 600,000 na po sila na lumabas sa Egypt. Lalaki lang. Ganon minultiply ng Panginoon. Kaya natakot ang Egypt eh. Kasi bakit? Naging malaking bansa sila. Kung bakit pinahirapan nila mga salita, sapagkat kung hindi nila ituturing na alipin ng mga salita, baka sila ang alipin nila mga salita dahil sobrang dami na nila. Bakit? Ang Egypt po, sapat na sa kanila ang dalawa na anak. Isa o dalawang anak. Ganyan po sila. Siguro masasabi po natin, Israelita parang Pilipino. Amen. Pumunta ka sa malalaking bahay, ilan ang anak? Isa, dalawa. Pumunta ka sa barong-barong, ilan ang anak? Siyam. 7, 8. Amen? Yung in-interview sa isang programa sa television, ilan ang anak niya? 11. 19. Isang tatay, isang nanay, parang tuta. Amen? Sobrang dami. Kaya sabi ko, tama, ang Pilipinas parang Israelita. Matigas ang ulo. Pasaway. Yun, di ba? Sabi natin, Israel, Philippines, pareho. Wag na natin tirahin yung ibang nation. Titignan-kita na natin yung sarili natin. But these people were commanded to leave the land of Egypt and go to the wilderness. Tandaan natin, wilderness is not their own, they're not permanent place. Amen. Ang disyerto po na kanilang pinuntahan ay hindi po kanilang permanenteng tirahan. Saan po daw yung permanenteng tirahan nila? Kanaan. Ilang taon daw silang tinrain sa wilderness? 40 years. 40 taon silang tinrain. Ilan ang natira? 2. Amen. Totoo po, may nakapasok. Yung nakapasok po sa Kanaan, hindi na po yun yung galing sa Egypt. Ang nakapasok po sa land of Canaan ay yung mga ipinanganak sa Egypt. Sino po yun? Yung mga bata. Sila yung walang alam sa mga naging buhay sa Egypt. Sila yung walang alam sa pagkain sa Egypt. Sila yung walang alam kung anong ginagawa sa Ehipto.
In other words, they are innocent about anything in the land of Egypt. Pero kung meron mang nakapasok nang galing sa Egypt, yun pa'y si Josue at si Caleb lamang. Kaya, ngayon na magiging katanungan sa akin, bakit inilabas ng Panginoon? Di po ba? Tandaan po natin, nung sila po ay nandun na po sa desyerto, doon pa lamang po ibinigay sa kanila ng Panginoon ang commandments. Yung tinatawag na kautusan. The first word of God. Sabihin nga po natin, kautusan. Mahina po, kautusan. Malaki ang pagkakaiba ng ibinigay na salita ni Kristo sa ibinigay na salita ng Diyos sa mga salita. Ang ibinigay ng Diyos sa mga salita, kautusan, at ang ibinigay ng Diyos sa mga ni Kristo sa mga iglesia, sa mga mananampalataya noon, mabuting balita. Good news. Kasi alam ko naman, pag utos, hindi good news yun. Utos eh. No one, amin po ba, none of us really love pag sinabing command. Kaya, kailangan po maibigay yung commandment sa kanila. Amen. And in order for them to have that commandments of the Lord, idinala po sila doon sa ilang. Dinala po din sila sa ilang, not to be permanent, but to be trained. Why? To know God. Yan ang pinaka-dahilan kung bakit ang mga salita ay dinala sa ilang, to know God. Exodus chapter 20, sabi na, know that I am God. Diba? Yan yung pinaka-maliwanag po na mensahe ng Panginoon sa Exodus chapter 20 when God gave the commandments, the 10 commandments to Moses. Ang unang kauna-unang sinabi ng Diyos kay Moises before he gave the commandments, know that I am God. Yan din ang sinasabi ng Diyos sa atin sa umagang ito. Know that He is our God. Know that He is the God. Know that He is God. Kailangang makilala ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga salita, di ba, according to Romans, kung saan ka nagpapaalipin, kung saan ka sumusunod, at sino ang sinusundan mo, doon ka napapaalipin. Ang mga salita po, matagal na nirahan. Actually, 400 years. Alam niyo po ba? It was prophesied to the people of Israel that they will become a servant. Before they will be a servant of God, they will be a servant of all nations in this world. How many years? 400 years. 400 taon magiging alipin ang Israel. Kaya, Jewish people became servants of Egypt. And because they are servants of Egypt, they do exactly how these people live. Kung ano yung ginagawa ng mga Egyptian, yun din ang ginagawa ng mga taga-Ehipto. They eat what the Egyptians ate. They live as the Egyptians lived. They wear the clothes of the Egyptians. Amen. Alam niyo po, dati, ang mga ita, especially in Pampanga, kontento na po sila doon. Yung mga kalalakihan, kontento na sila sa G-string. Yung mga babae naman, tapis-tapis lang, at sila mismo yung naghahabi ng kanilang mga isinusuot. But when Mount Pinatubo erupt, hindi na sila marunong magsuot ng yung G-string ng mga lalaki. Ayaw na nila yun. Na sila, natuto na silang manghihi ng mga damit. Amen. Ang masama lang, hindi sa pinipintasan ko po mga ita, ang masama lang sa mga ita dahil sa, hindi sila sanay, hindi nila alam kung ano yung kasuotan natin na sinusuot sa labas, sa labas ng bundok, hindi nila nilalaban.
Most of them, kapag naisuot na po nila, kung halimbawa, 1 linggo, 2 linggo, tinatapon na sa ilog. Opo. Ganun po yung style ng mga ita. Tapos, meron naman silang galing sa mga Koreano, sa mga Pilipinong nagbigay ng mga damit, yun na ulit susuot nila. Amen. Kaya sila ginagawa, wear and throw. Tayo kasi wash and wear. Sa kanila po hindi, wear and throw. Pagkatapos isuot, itinatapon na nila. Dati ang mga ita, sanay po sila na magbungkal. Pero nung pumutok ang pinatubo, hindi na sila marunong. Nanghihingi na sila. Nangmamalimos na sila. Pag pumunta kayo sa Angeles ngayon, maraming ita, nanghihingi. Ginagamit na nila yung mga anak nila. Amen. Katulad din ng mga badyaw. Kung may badyaw po dito, humingi po ako ng patawad. Amen. Hindi ko po kayo pinipintasan. Pero karamihan po, di ba, yung mga badyaw na sumasakay bigla sa jeep, tapos biglang pupunasan yung sapatos mo, yung tsinelas mo. Amen po ba? Tapos yung pala, tapos yung tutugtog ng may lata. Amen. Tapos hihingi pala, may sobre pa. Alam pa naman nila kung kailan ang Pasko. Alam nila kung kailan ang New Year. Amen. Doon sila nangihingi. Pero dati, alam niyo po ba, sobrang sisipag ng mga yan. Kahit nasa bundok lang yan, mabubuhay sila. Amen. Kaya, ganun din ang mga salita. Dati, sanay lang po sila na kinakain lamb. Kinakain po nila kung ano yung kanilang inaalagaan. But, nung pumunta sila sa Egypto, di ba, ano na kinakain nila? Pipino, pakwan, sibuyas, radish. Amen. Kaya di ba, nung gusto na nilang, nung nandun na po sila sa ilang at gusto nilang bumalik, anong sabi nila kay Moses? Buti pa sa Egypto may pipino, may labanos, may watermelon, may sibuyas. Kasi iyon yung pagkain sa Egypt. So hinanap nila ng hinanap. Amen po ba? So makikita natin doon that the people of Israel do what the Egyptians do. Ibig sabihin, wala silang alam tungkol sa nais ng Diyos. They do not know about God. They do not know about the truth. Wala silang alam sa katotohanan tungkol sa Diyos. At iyan yung kalalagayan natin. Kung wala tayo dito sa iglesia, totoo, sinasabi natin kilala natin ang Diyos. Pero ang totoo, hindi natin siya kilala. Nung sinabi nga sa akin ni Brother Darius, ni Sir Darius sa akin, Pastor, ang tema namin is how to know God. Sabi ko, Lord, ang hirap. Ibang klase yung ituturo mo sa mga bata how to know God. Meron ba yung step? Sabi ko, meron ba yung step? Step 1, itong gagawin mo para makilala mo ang Diyos. Step 2, ganito ang gagawin mo para makilala mo ang Diyos. Sa tingin nyo, may rules ba and methods? How to know our God? Sabi ng salita ng Diyos, tignan nyo po, Acts 17:22-27. Mga Gawa 17:22 hanggang 27. Sabay-sabay po tayo. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay inapapansin kong kayo'y lubhang reliyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumplong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa Diyos na hindi kilala. Yaon nga ang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala. Siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto. Siya palibasa'y Panginoon ng langit at ng lupa at hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbigay ng lahat ng buhay at ng hininga at ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos na mga kapanahunan at mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ng Diyos baka saaling makakuhap nila siya at siya'y masumpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin.
religious men, ang isang reliyosong tao ay hindi maibibilang na kilala niya ang Diyos. Why? Because Athens, ang Atenas po, mga minamahal ko, until now, kung alam niyo po ang Athens, it is really part of Egypt. Amen. Athens po, mga minamahal ko, kapag binasa niyo po ang Athens, there's so many gods. Napakaraming gods ang Athens. Because, di ba, sabi nga ng salita ng Diyos, because we have spirit, we are religious men. Hinahanap ng tao ang Diyos sapagkat meron tayong mga spirito. Hindi tayo nakokontento kahit ang masamang tao, mga minamahal ko, kahit ng mga nasa bilangguan, kahit ng mga nakamatay. Kapag dumarating sa pagkakataon na wala na silang pag-asa, nananalangin sila, Panginoon, tulungan mo kami. Why? It is not because they believe in God, but it is because they have spirit. Meron silang spirito na hinahanap ang Diyos. Kaya, sabi doon sa Acts 17, verse 22 up to 27, mga taga-Atenas, sila isang religyoso, pero hindi nila kilala ang Diyos. And I think, most of men now, they are religious men, but they do not know about God. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, hindi nananahan ang Diyos sa mga ginawa ng kamay ng tao. Kanino siya mananahan at saan siya mananahan? Nananahan ng Diyos na buhay sa isang buhay. Lahat nga po ng buhay, magsabi ng Amen. Sa atin siya pwedeng manahan. Hindi siya pwedeng manahan sa rebulto, hindi siya pwedeng manahan sa bato, hindi siya pwedeng manahan sa kahoy. Masakit man ang salita ng Diyos, kung nasasaktan po tayo, hindi ko po tinitira, yung may mga Diyos-Diyosan, pero ang Diyos mismo ang nagsabi, hindi siya pwedeng manahan sa kahoy, hindi siya pwedeng manahan sa ginawa ng kamay ng tao. Kung kilala mo ang Diyos, ito yung ayaw niya. God hates. Kaya hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan ngayon at hindi natin pwedeng baliwalain yung sinasabi ng Panginoon. Know that I am God. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung unang ipinagawa ng Panginoon, worship. Why? Worship teach us how to give God all the glory, and you are the one who will give glory to God. Ikaw yung nasa baba at ang Diyos ang nasa taas. Kaya, ito yung sinasabi na Panginoon, you should know God. Kailangan natin makilala ang Diyos. Yung mga salita, di ba, hindi nila kilala yung Diyos. Kaya nung ibinigay yung commandment, sabi niya, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang rebulto, ng anumang imahe, para sambahin, yukuran. Sapagkat akong Diyos ninyo ay mapanibuguin. This is God. Ito yung Diyos. Kung ang iba, naniniwala sila na ngayon pa lamang nabuhay si Kristo, tayo hindi tayo naniniwala. Dahil naniwala tayo, ang Diyos ay nabuhay na 2,000 years ago pa. At siya'y nabubuhay magpakailanman. Kapag sinasabi natin yung nabuhay na ngayon ng ating Panginoon, ngayon pa lamang nabubuhay ang ating Panginoon, it means you believe that Jesus Christ is a man. Hindi mo pa rin siya kilala. Pero lahat ng nakakakilala sa Panginoon, naunawaan lahat ng bagay. That's why, when they came to the wilderness, there is only one realization to the people of Israel. They may see and compare their God to the true God. Tayo rin, yan din ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Makikita natin at maikukumpara yung Diyos ng sanlibutan sa Diyos na tunay nating sinasamba. Kailangan mong makilala ang Diyos. Kailangan nating makilala ang Diyos. After worship now, katapos natin mag-worship, ngayon hindi na tayo nag-worship ng basta-basta na lang. Amen. Kaya nga, kapag kilala mo ang Diyos, when you worship the Lord,
Di po ba? No, mga salita, na nag-worship sila sa Panginoon, hindi nila alam, hindi nila kilala ang kanilang sinasamba. Kaya nga po, hiniling nila kay Aaron, bigyan mo kami ng gintong guya para sambahin. Yung Diyos na nagtawid sa amin sa dagat na pula. Yung Diyos na naglabas sa amin sa Ehipto. Because they do not know who is God. Pero ngayon, ipinakikilala sa atin kung sino siya. Yung Diyos daw na sinasamba natin, siya yung lumalang ng langit at lupa. Amen? Siya yung nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng mga bagay. Hallelujah. That is our God. Kaya mahalaga na sa umagang ito, makilala mo ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay. Bakit? Pangalawa, to avoid judgment. Who are to be judged? Sino ba dapat ang hahatulan? Pag tinanong kayo, sino ang hinahatulan ng korte? Di po ba yung lahat ng makasalanan? Lahat ng gumagawa ng hindi karapat-dapat. And I think Israelites people are worthy and deserves to be punished and to be judged by the Lord. Amen. Sila po ay karapat-dapat na nahatulan ng Panginoon from the desert. Pero God is good dahil nagtira siya ng remnant ng mga Israelita. And this remnant people of Israelites people became a true and only nation of the Lord sa buong mundo. Pero karapat-dapat silang hatulan ng Panginoon. Nararapat lamang silang ipagkalooban ng Diyos ng paghatol dahil sila'y nagkasala. Pero sa tingin natin, higit ba tayo? Sabi nga nung binasa natin talata kanina, nakakahigit ba tayo sa mga Hudyo? Dahil sila'y matitigas ang ulo? Nakakahigit ba tayo sa mga Israelita? No. Romans chapter 3 verse 9 to 10 to 11, ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila? Hindi. Sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo, ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Everyone. Israelites people do not deserve it. Even us Gentiles do not deserve it. And what we deserve? We deserve judgment to the Lord. Nararapat lamang tayong tumanggap ng kahatulan galing sa Diyos. But since God, dahil ang Diyos po ay mabuti, dahil ang Diyos ay mahabagin, dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, He prepared a way to avoid judgment. Ano yung naging way ng Panginoon para ma-avoid ng mga tao, ng mga salita, ang judgment? And that is circumcision. God circumcised Abraham. Why? Because Abraham, before he believed in the Lord 100%, Abraham also doubted the Lord. Abraham disobeyed God in his ways, in his plans. Naging masuwayin din si Abraham. Kaya nga po halos maitatakwil na ng Panginoon si Abraham. But because of His promise, hindi nagbabago ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Isa na lang ang magiging dahilan. Ang mga Hudyo ay kailangang ma-circumcise. Kaya tinuli po si Abraham at ang kanyang anak, at that time is Ismael. Sa lahat ng balat ng kalalakihan, tanging balat lamang na yun ang hindi kailangan ng mga lalaki. Hindi pwedeng tapyasin ng tenga,
kailangan ng tenga. Tignan niyo po. God is good, di po ba? Without malice, kung titignan po natin, nung nilikha ng Diyos ang kalalakihan, alam ko po naman, yung mga nanay dito, alam naman po itsura ng mga hindi patuli, di ba? Kung titignan po natin, there's an excess skin. Amen. Nakatakip iyon. Kung tutusin, hindi naman kailangan talaga yon. Amen. That was designed by God. Pero dumating sa pagkakataon, sabi ng Panginoon, you need to be circumcised. Actually, ang circumcision, pagdating sa mga Israelita, tinatanggal talaga. They're removing it. Pero sa siyensya po ngayon, hindi po inaalis eh. Sa mga doktor, tinutupi ilang po yun. From the top, itinutupi po yun doon sa ilalim at saka tinatahi. Pero ngayon, meron ng bagong circumcision, yung tinatawag na clip. Amen po ba? Talagang tinatanggal buo yung balat na yon. That is good circumcision now. Yun ang pinakamaganda. But we're not talking about, sabi nga po doon sa binasa natin kanina sa Romans chapter 2 verse 25 up to 29, maaring Hudyo ka sa labas. Pero hindi naman kailangan, hindi mapatutunayan ng isang tao ay tunay na Hudyo dahil lamang sa pagtutuni sa laman. Amen. Pero paano nga daw naman kung halimbawa isang tao nananampalataya siya pero hindi siya tuli? Hallelujah. Kaya nga, gumawa ang paraan ng Panginoon para maintindihan natin mabuti. Sabi sa Romans chapter 3 verse 6, huwag nawang mangyari sapagkat kung gayoy, paanong paghatol ng Diyos sa sanlibutan? Mga minamahal ko, doon sa binasa nating talata kanina sa Romans chapter 3, kapag gano'n ang nangyari, ang magiging basihan ng paghatol ng Panginoon ay yung mga hindi tuli, maraming mahatulan. Pero paano kung yung mga hindi tuli, mas lumalakad pang matuwid sa harapan ng Diyos kaysa dun sa mga tuli? Kasi di ba, kapag daw ikaw ay tuli, kapag ikaw ay daw ay nagpatuli, kailangan mong sundin yung kautusan, yung kabuuan ng kautusan. At ang sabi niya po sa Pablo, kahit natuli ka, kung hindi naman sinusunod ang kabuuan ng kautusan, para na rin ikaw ay hindi tuli. So hindi na kailangan, sabi doon, hindi na ngayon importante kung ikaw ay tuli at hindi tuli. Amen po ba? Kasi nga yung mga Jewish people, though they encountered God, amen po ba? Jewish people encountered God. Pero anong pinagmamalaki nila? Tuli kami. Kaya dahil tuli kami, magiging marapat kami sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maintindihan natin mabuti na ang gusto ng Panginoon na ito. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo. That's why Paul explained, we are not righteous out of the law. Hindi tayo naging matuwid dahil doon sa pagsunod sa kautusan. Nor by physical appearance, not by our accomplishments, not by our own righteousness, but only through God's righteousness. Amen po ba? Ano ba yung God's righteousness? Amen. Yung God's righteousness, Galatians chapter 3, verse 29. Buksan nga po natin yon. Nandyan ba yon, sister? Ayan. Galatians chapter 3, verse 29. Ay, tama. Isa, balik. 3:29. Yan. At kung kayo'y kay Kristo, tayo nga'y ibinhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. So, ibig sabihin, ipinapaliwanag lamang ng salita ng Diyos sa umagang ito, the true Galatians chapter 3 verse 29. Sabi kasi doon, wala nang pagkakaiba, Griego man o Hudyo. Lahat ay magiging tagapagmana ng Diyos. Bakit? Amen. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 11. Yan. 2:11. Sabay-sabay. Na sa Kanya ay tinuri naman kayo sa pagtutuli hindi gawa ng mga kamay, sa paghubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo. What we have received is not the circumcised of flesh,
but it is the circumcision of Christ. Yan ang kailangan ng bawat isa po sa atin. Kaya kung ano yung ginawa sa mga salita, ginagawa rin ngayon sa mga hintil. Walang pagkakaiba. Kung kinakailangan ng pagtutuli, kailangan din natin ng pagtutuli. But right now, it is not about circumcision about the flesh. It is the circumcision of our hearts. Kaya yung title natin, Jews or Gentiles. Kasi yung lahat ng ginawa sa Hudyo, kung paano sinabi doon sa unang pinag-aralan natin, they have to know God. Same with us. We have to know God. Hindi pwedeng sabihin natin hindi natin kilala ang Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 1, hindi mahirap hanapin ang Diyos. Hindi mahirap makilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay nariyan na. Amen? Hindi siya malayo. Ang Diyos ay hindi malayo. Malapit ang Diyos sa atin. Kung saan naihahayag ang kanyang salita, naroon ang Diyos. Romans chapter 3 verse 9 up to 11. Ano nga? Tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila. O sa mga Hudyo po yan. Hindi sa anumang paraan sapagkat ating kapwa ay sinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego at silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Sabi doon, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang umahanap sa Diyos. All are unrighteous. And all are incapable to God. Lahat ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Amen? Kaya yung ginawa sa mga salita, dapat din gawin ngayon sa mga hentil. Walang pagkakaiba. Yung pagkahirang sa mga Hudyo, yun din ang naglalarawan kung paano hinirang ng Diyos ang mga hentil. Church, lahat ng bagay nito ay nangyari dahil sa pangatlo. God is teaching us how to regard of receiving God's Word. Paano ba nga kinikilala o paano ba natin kikilalanin na tayo tumanggap ng salita ng Diyos? Both Jews and Greeks or Gentiles receive God's Word. Sabi nga doon sa verse 2, yung verse 2 na binasa natin, sa talata natin, sabi doon, marami sa anumang paraan. At ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Jewish receive the law, but Gentiles receive gospel, good news. But both of them, amen po ba, whether it is a law or good news, it is the same. It is God's Word. Ito po ay parehong salita ng Diyos. And the Lord said, ang sabi po mismo ng Diyos kay Josue, Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Just like Joshua commanded by God not to separate with this book, which is the law. Tayo rin, yan din ang inahangad ng Panginoon sa bawat sa atin. We are all receiving eternal Word. Amen? Lahat po tayo tumanggap ng wagas o walang wakas na salita ng ating Panginoon. Eternal Word of God. Kung tinanggap nila ang kautusan until now, ang kautusan ay patuloy pa rin gumagawa at kumikilos sa atin. Dangan nga lang kung bakit hindi na tayo napapailalim doon sa kautusan sapagkat naniniwala tayong tinupad na lahat ni Kristo ang kautusan. At yun ay sapat na. Kaya yung pananalig natin kay Kristo, basta tayo nanampalataya kay Kristo, it is the same. You obey the law. Dahil hindi naman natin kayang sundin ang kautusan. Amen? Hindi natin kayang sundin at hindi natin magagawa. Pero sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, it is the same. You already obey the law. John chapter 6, verse 63 to 68.
Juan, Kabanatang 6, talatang 63 hanggang 68, sabay-sabay. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinenta ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Datapwat may ilan sa inyo hindi nagsasampalataya, sapagkat alastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsasampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito ay sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito marami sa kanyang mga alagad ay nagsiltalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyo magsialis din naman. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Just like Peter. Amen po ba? Hindi na siya humiwalay sa ating Panginoon. Yes, Peter is also weak. Pero sa kabila ng kanyang kahinaan, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ako pupunta sa iba dahil na kay Jesus lamang ang salita na nagbibigay buhay na walang hanggan. How do you regard the Word of God that you have received? Paano ba natin kinikilala? Paano ba natin tinatanggap yung salita ng Diyos na naririnig natin? Paano ba natin ginagawang buhay ang salita ng Diyos? Sabi ng pinag-aralan natin, to wrap up all the things that we have studied, Jesus came to show us how to worship God. How? In spirit and in truth. Sa pamamagitan ng spirito at ng katotohanan. Jesus came to show us the way. What is the way? He Himself is the way. Siya mismo yung naging daan. Amen po ba? Huwag tayong gagawa ng ating sariling pamamaraan. Huwag tayong gagawa ng ating sariling daan sa ating mga buhay. Jesus God already shown us the way. Ibinigay niya na sa atin yung daan. At yung daan na yun ang dapat nating lakaran. He destroys man's righteousness, and we need to rely on God. Kaya nga tinuro niya sa atin yung tinatag na circumcision of the heart. Amen? Totoo, kung titingnan po natin, ayaw ng tao yun kasi masasaktan siya, masusugatan siya. Amen? But when Abraham was being commanded by the Lord to be circumcised, he accepted it. Bakit? That is God's righteousness. Yun yung katwiran ng Panginoon. Yun yung hinahangad ng Panginoon sa atin. Amen. So whether Jewish or Gentiles, we need to comply to the truth. Kailangan nating gumawa, kailangan nating mabuhay para sa katotohanan. Sabi nga po natin, oh my soul, live by the truth. Oh my soul, live by the truth. Minsan pa, oh my soul, live by the truth for the last time. Oh my soul, live by the truth. Yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. To know God, to avoid judgment, and to regard how we receive the Word of God in our lives. Kaya whether you are Jewish or you are Gentiles, amin po ba? Alam ko naman lahat tayo ay mga hintil na naririto. Pero kung titingnan po natin, walang pagkakaiba. Lahat ng ginawa at ipinagawa ng Diyos sa mga Hudyo, yan din ang ipinapagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. At bilang conclusion po sa pinag-aralan po natin, God have entrusted to us the truth in order for us to live. Ibinigay sa atin ng Diyos ang katotohanan. At yung katotohanan na yon ang magiging buhay po natin. Pangalawa, God have shown to us that we must unite with Him. Ang nais ng Panginoon ay makipag-isa tayo sa Kanya. Kaya nga magiging katanungan sa atin, are you going to receive eternal promise of God or His judgment? Anong gusto natin? Eternal promise or God's judgment? Kung gusto natin ng eternal promise, just like the people of Israel, they have to remain in the law. We have to remain in the truth. Amen? Kung paano ang mga salita inutusan, you have to know me that I am God. Yun din ang hinahangad ng Panginoon. Jesus Christ came for us to know who is God. Yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. And to live with God
and to be united with God. Paano tayo magiging unite sa Panginoon? Sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya sabi doon, hindi na malayo sa atin ang Diyos. Malapit sa atin ang Diyos. Nasa ating mga labi, nasa ating mga puso. Ano ba yon? He's talking about the Word. Ang tinutukoy ng Panginoon doon ay ang Kanyang salita. Ang tinutukoy ng Panginoon doon ay ang Kanyang katotohanan. Kaya whether you are old, amen po ba? Kung tayo man ay matagal na sa church, o datihan sa church, o baguhan pa lamang, ngayon pa lamang nakinig ng salita ng Diyos, lahat ng bagay na pinag-aralan natin, yan ang susi para tayo maging karapat-dapat sa Diyos. We are unworthy. Amen po ba? We do not deserve the attention of God. Amen po ba? Pero salamat sa pamamagitan ng buhay ng mga Hudyo, nakita natin yung sarili natin. May pag-asa. Amen? Meron tayong pagkakataon. At kung nakalalapit man tayo sa harapan ng Diyos, at nakalapit na tayo sa harapan ng Diyos, we need to thank Him. We do not deserve it, but we have to thank Him. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang naging dahilan. Diba sabi ng salita ng Diyos kanina doon sa binasa natin, hindi makalalapit ang sino man sa Diyos, maliban na ito'y loobin ng Ama. Kaya nakalapit ka ngayon sa Diyos dahil niloob ng Panginoon. Niloob ng Diyos Ama. Hallelujah. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Niloob ng Panginoon na tayo narito. Niloob ng Panginoon na tayo makalapit. Niloob ng Panginoon na tayo mapaloob sa loob ng iglesia para tayo makapanampalataya sa Kanya. This time, sama-sama po tayong manalangin sa harapan ng Panginoon. At habang tayo nananalangin sa Diyos, Lord, thank you sapagkat niloob mo ng aming mga puso, niloob mo ng aming mga isipan, ay patuloy na tataglayin ang mga salita mo sa buhay ng basa atin. Pasalamatan na natin ng Diyos sapagkat we do not deserve His attention, we do not deserve His love, we do not deserve His grace, but we are here, naririto tayo sa loob ng iglesia, nakakapanampalataya, nakakapanambahan, nakapagpupuri sa Kanyang harapan because of His grace, because of His love. Kaya naman sa oras na ito, patuloy natin ibigay sa Kanya ang pagsamba at ang ating pagpupuri. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa umagang ito, Panginoong Diyos, bagamat hindi kami nararapat, hindi kami nakalulugod, Panginoong Diyos, we do not deserve your attention, we do not deserve your love, we do not deserve your grace, Panginoong Diyos. Pero salamat, Panginoon, sapagkat ipinakita mo sa amin ang buhay ng mga Israelita, ng mga Hudyo, Panginoong Diyos, na kung saan hindi sila marapat na ibigin, hindi sila marapat, Panginoong Diyos, na pagtuunan ng iyong pansin, pero sa pamamagitan ng iyong pagtawag, sa pamamagitan ng iyong pangako, Panginoong Diyos, nakita namin, Panginoong God, ang aming buhay, nakita namin ang aming kalalagayan, at nagpapasalamat kami sa umagang ito, Panginoong Diyos, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon sa mga sayo, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoong Diyos, na maglingkod sa iyong pangalan, binigyan mo kami ng pagkakataon magamit, Panginoong Diyos, sa iyong ministeryo, binigyan mo kami ng pagkakataon tumayo at nanindigan at ang dating at naglayin ng katotohanan, iniyayag mo sa buhay ng baso amin. Father God, tulungan mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, hayaan mo maging buhay namin kilalanin ka, maging buhay namin, O Diyos, na mawala kami mula doon sa iyong kapunan at patuloy namin, Panginoong Diyos, na kilalanin ang mga salitang iniyayag mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Yan ang patuloy namin dinudulot. Yan ang inahilinit namin, Panginoong Diyos, na gagawin mo sa buhay ng baso. Ano man ang nagiging pagkukulang, ano man ang nagiging pagkakamali, ano man ang mga bagay na nagagawa, Panginoong Diyos, sa iyong harapan, maging marapat kami, Panginoong Diyos, at sa iyo lamang namin ipagkakatiwala ang lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na magmuna at paghari sa amin. Salamat po, Panginoon. Inaangkin namin ang katagumpayan. Salamat, O Diyos. Let us continue to worship the Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom
and all the ways of men. There's no way to measure what you are. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. Amen. There's no way to measure what you're worth. Come on, church. Crucified, lay behind the stone. You lived and died. Hallelujah. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and taught of me above all. Yes, God. Yes, God. Come on, church. You live and die like a rose trampled on the ground. You took the fall. Come on, church. In thought of me above crucified, Lord. Crucify us, God. Come on, church. You live and die. Give the Lord the true worship. Hallelujah. Come on, church. With all your hearts, worship the Lord. Crucified, crucified. Oh, we worship you, Lord. You live and die. Kinalangin natin ang ginawa ng Panginoon sa bawat sapo sa atin. You took the fall and taught of me above all crucified church. Crucified. Sing with all your hearts. Amen. Trampled on the ground, you took the fall and taught of me. For the last time, sing with all your hearts. Amen. Amen. Trampled on the ground, you took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Ama namin Diyos, maraming salamat. You took all the pain. You took all those pains and hurts, O God.
Ikaw ang nasaktan, imbis na kami. Ikaw ang nagdusa, imbis na kami. Kapalit ang aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, hindi kami marapat, Panginoong Diyos, pero tinawag mo kami. Hayaan mo na sa pagsusumikap namin, maibigay namin sa iyo ang tunay at dakilang pagsamba. Patawad, Panginoong Diyos, kung kami pa rin ang naitataas at hindi ikaw. Pero sa umagang ito, salamat sapagkat tinuruan mo kami. As we worship you, Lord, you are above all. And we are your servants, O God. Tulungan mo kami, O Diyos, na manatili kaming tapat, manatili kami sa pananampalatayang itinuro mo sa amin. Ikaw nawa, Panginoong Diyos, ang palwalhati at madakila sa aming buhay. Salamat po, Ama. Maingat namin binabalik sa iyong papurit pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan dito sa buhay. We can now give our pledges and special offering to the Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Stand in awe of you. I stand in awe. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name